Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon ibahagi ko po sa inyo yung prosesong pinagdaanan ko dito sa cancellation of real estate mortgage. So, madali lang naman siya, nagulat nga ako eh. Siguro 15 minutes lang tapos na kami dun sa Registry of Deeds. So okay, eto na. So, ang cancellation of real estate mortgage or REM, bakit kailangan natin siyang gawin? Kasi nung nag-loan tayo, ang may binigay sa atin na land title, pero yun ay annotated. Annotated, ibig sabihin, hindi pa talaga sa atin yung title. So, babayaran natin yung loan. Pero pag finally natapos na yung loan payment, yung loan obligation natin, so ito na yung next step. Ang tanggalin yung annotation para yung nasa title ay sa atin na talaga. Pangalan natin ang nakalagay. So ito yung mga steps to cancel an REM. Una, syempre, dapat fully paid yung loan. So kung sa bangko man ito or sa Pag-ibig, kailangan fully paid. So once fully paid na, pupunta sa Pag-ibig kung doon ang loan or sa bank. So sa amin, sa bank kami nag-loan. So nung natapos namin yung loan namin, pumunta kami. Yung bangko namin ay China Bank Savings. So ayan. So humingi kami ng clearance and then yung proof na fully paid na kami. Okay? So, and binigay din sa amin yung hindi siya notarized, yung cancellation of mortgage or yung release of mortgage binigay sa amin. So akala ko ang ibibigay nila ay notarized na pero hindi pala. So kami pa ang nagpa-notarize nung cancellation of mortgage. So on the side note, kasi nung nag-loan kami ng sasakyan sa BPI, nung na-fully paid namin yung sasakyan, ang binigay sa amin ay notarized na yung release of mortgage. Kaya akala ko sa China Bank Savings ganun din pero hindi. So ayan, so paki-check nyo po yung mortgage nyo kung notarized siya o hindi. Siguro depende sa bangko. Okay, so now let's go to the Registry of Deeds. So before magpunta sa Registry of Deeds, make sure na yung mga documents nyo ay kompleto. So ito po yung mga mandatory requirements. Una, yung owner's duplicate copy of title. Ayan, binigay po sa atin yan nung bangko. Yung annotated siya. So hindi pa natanggal yung mortgage. And then yung cancellation of mortgage notarized po na galing din sa bangko. At kung kayo ang may-ari na naglalakad ng cancellation of mortgage, hindi nyo kailangan yung SPA. Pero kung kayo ang pinalakad ng may-ari, yan, kailangan niya yan. And then, photocopy of valid ID ng may-ari. Hindi yung naglalakad, kundi yung may-ari ng real estate. Okay, so make sure kompleto siya and photocopy. 2 na lang, dalawang copies ng original. So dalhin niyo yung original and then magpa-photocopy kayo ng dalawa. So land title, cancellation of mortgage and then yung valid ID. Dalawang valid ID para sigurado. So ito, nung April kami pumunta, umaga, inagaan ko talaga para unang-una. So, nang pagdating ko doon, humingi ako ng registration application form. May gwardiya sa labas. Habang sarado pa po yung Registry of Deeds noon, alas 8 sila nagbubukas. So, before 8 nandun na ako at medyo may maraming tao na rin. So, binigyan kami ng application form sa labas. At yung application form ay may number na. So maganda siyang proseso kasi pagpasok mo may number na, hindi yung pagpasok tsaka pa lang may number. So habang naghihintay ng opening, pinipilapan ko yung registration application form. So yun, nung nag-open na yung Registry of Deeds, so pinapasok na kami. And then pagpasok ko, binigyan ako ng maliit na papel at nandun yung yung nabanggit ko kanina na mandatory requirements. And yun nga, isang copy lang yung dala ko. Kaya
nag-photocopy pa ako ng mga documents na dala ko. so sana nalaman ko na dalawa para hindi na gumastos doon sa loob. Anyway, habang naghihintay, so yun ang ginawa ko, photocopy muna. And then tinawag na ako sa tinawag na yung number ko at pumunta ako sa window 4 where I submitted the documents for verification. So sa window 4, isubmit niyo yung mga original and then yung mga photocopy. Okay? After na verify, pupunta sa window 10 para isubmit yung mga documents. Mabilis lang yung verification. So yan, so pagpunta sa window 10, sinabit yung mga documents and then upo muna, hintay muna. Pero sandali lang din naman, mga ilang minuto lang. And nung tinawag na uli yung pangalan ko, binigyan ako ng parang assessment form. So doon nakalagay kung magkano yung babayaran kong assessment. So kung depende po siya sa depende sa title, depende rin siguro sa laki ng lupa at bahay. So hindi ko po alam kung may isang standard fee lang siya. Okay, anyway, nung nakuha ko na yung assessment form, pumunta ako sa window 18 sa cashier para bayaran yung processing fee. And then, okay na. So, yun lang. So, 10 to 15 minutes nga yun. Mabilis nga siya. And ang bilin sa amin ay maghintay ng 1 to 2 months. Ayan. So, kung nagmamadali ka, ewan ko lang kung meron silang express fee or something. Pero yun eh. Pinakamaaga, 1 buwan. Pwede rin na hanggang 2 buwan. So, para maklaim yung title, dalhin lang yung resibo at pumunta na kayo sa window 15 doon sa releasing. Ayan. So, April yung pumunta kami. Siguro nakabalik ako July kasi nagbakasyon muna ako sa amin sa probinsya. So, pagbalik ko na lang, tsaka ako pumunta. Siguro mga end of July, pumunta ako, ayan, pinakita ko lang yung resibo and then nirelease din naman agad yung title. So canceled na yung mortgage namin. So ngayon masaya kami kasi wala, fully paid na, so wala nang utang. So yun lang po, kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa baba and I will try my best to answer your question. So yun lang, God bless and have a nice day everyone.